ang tindi po talaga ng RLUSD stablecoin sapagkat meron daw pong handang magbayad ng $1,200 kada RLUSD. Yan. Dito po sa mundo kasi ng cryptocurrency ay maraming bago at exciting na project ang lumalabas. Pero ang stablecoin na RLUSD ng Ripple ang kasalukuyang pinag-uusapan. Ang RLUSD ay inaasahan kong magbibigay ito ng mas maayos na daloy ng transaction sa crypto ecosystem dahil ito po ay isang stablecoin na karaniwang nakapeg o katumbas ng halaga ng fiat currency tulad po ng US dollar. Gayunpaman, may mga agam-agam sa paglabas nito, lalo na't may mga balita kung saan ay may isang tao raw ang handang magbayad ng $1,200 para sa RLUSD, kung saan ay dapat na nagkakahalaga lamang ng $1. Ano po ang ibig sabihin nito? At ano po ang dapat nating tandaan bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, ang ating pong nakikita rito ay walang iba kundi ang Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz. Pero yan, umpisaan po muna natin sa kung ano po ang RLUSD at bakit po ito importante bilang isang stablecoin. Yan, ang RLUSD ay isa po itong bagong stablecoin na ilalabas ng Ripple. Isang malaking pangalan sa crypto space na kilala bilang XRP. Ang layunin po ng stablecoin ay magbigay po ng predictable na presyo sa market ng cryptocurrency na mahalaga para sa mga transactions tulad po ng remittances at saka e-commerce. Ang approval nito mula sa New York Department of Financial Services or NYDFS ay nagpapakita na sinusunod po nito ang mga regulasyon, kaya inaasahang magiging mas reliable at saka trusted po ito. Ang konsepto ng stablecoin ay magbigay po ng stability sa ecosystem. Ibig sabihin, hindi ito dapat masyadong magalaw o hindi po masyadong magalaw ang presyo nito, kung saan ay karaniwang nangyayari sa ibang cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin o Ethereum. Pero kahit stable po ang target, hindi po ito immune sa initial volatility o pagbabago ng presyo nito sa unang araw ng paglabas nito. Ngayon ay bakit po may nagbabayad? Yan. Ito po yung actual na post or tweet ni Ginoong David Schwartz. Yan. Bakit meron nga bang nagbabayad or handang magbayad ng $1,200 para sa RLUSD? Sa pagsisimula ng RLUSD ay may naitalang insidente kung saan ay may isang tao na handang magbayad ng $1,200 para sa isang maliit na bahagi ng RLUSD. Bakit nangyari po ito? Ayon po kay Ripple CTO na si David Schwartz, ito ay dahil po sa short-term supply shortage. Sa madaling salita ay konti pa lamang ang available na RLUSD sa market sa mga unang araw nito. Kaya maaari pong magkaroon ng artificial na pagtaas ng presyo. Ipinaliwanag po ni Ginoong Schwartz na ang ganitong behavior ay karaniwang nagmumula sa hype o excitement ng community. At minsan ay dahil na rin po sa symbolic honor ng pagiging unang bumili. Dagdag pa niya ay maaari pong maling interpretasyon ito ng mga tools na nagpapakita ng pinakamataas na presyong willing magbayad ang isang tao kahit maliit na halaga lang ang involved. Ngayon ay ano po ang babala ng Ripple CTO tungkol dito? Nagbigay po ng babala si Ginoong Schwartz na dapat ay mag-ingat po ang mga tao sa ganitong klaseng speculative behavior. Ang RLUSD ay stablecoin, kaya ang layunin nito ay panatilihin ang halaga malapit po sa $1. Anumang mataas na presyo na lumampas dito ay pansamantala lamang at dapat iwasan ng mga investors ang magpadala sa takot na ma-miss out o FOMO. Sinabi rin niya na kapag ang presyo ay hindi bumalik sa $1 pagkatapos ng ilang araw, posibleng may seryosong problema sa supply o demand dynamics nito. Sa kabila po ng mga babala ay tiniyak ni Ginoong Schwartz na ang market ay tiniyak ni Ginoong Schwartz na ang market ay mabilis na mag-stabilize kapag mas maraming RLUSD na ang available.
Yan. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay mahalaga pong maunawaan natin ang mga ganitong dynamics bago po tayo pumasok sa bagong asset tulad po ng RLUSD. Kaya kung ikaw po ay isang baguhan, maaring maakit ka sa balitang mataas ang presyo ni RLUSD sa unang mga araw nito. Pero dapat mong tandaan na ang layunin po ng stablecoin ay hindi ang maging instrumento para magpayaman kaagad. Sa Pilipinas or dito po sa ating bansa, maraming gumagamit po ng cryptocurrency para sa remittances o pag-transfer ng pera. Ang RLUSD ay maaaring maging malaking tulong dahil sa stability nito. Ngunit kung papasukin mo ito para mag-trade, dapat ka pong mag-ingat sa initial hype at huwag pong basta-basta mag-invest kung hindi mo pa naiintindihan ang risk. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang launching ng RLUSD ay isang mahalagang milestone, hindi lamang po para kay Ripple kundi para sa crypto industry sa kabuuan. Ipinapakita nito na may potensyal po ang stablecoins na magbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga tao sa loob at labas ng crypto space. Pero dapat po itong lapitan ng may maingat na pagsusuri. Ang mga balitang tulad ng $1,200 price point ay magandang paalala na kahit ang stablecoins ay maari pong magdulot ng volatility sa mga unang araw nito. Kaya para sa mga investors, mahalaga pong huwag magmadali. Alamin po ang tunay na layunin ng RLUSD at kung paano po ito makakatulong sa ating portfolio at sa ating financial goals. At sa kabuuan, ang RLUSD ay meron po itong potensyal na magbago ng laro sa stablecoin space. Pero ang tagumpay nito ay nakadepende sa tamang pag-unawa ng community at tamang paggamit nito. Bilang isang Pinoy crypto trader, dapat ay lagi po tayong maging informed at maingat sa bawat hakbang. Tandaan, ang tunay na layunin ng stablecoin ay ang magbigay ng stability at hindi po hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.